tagumpay at kabiguan. Breaking the record na harapan at laban ng may twist. Ako po si Benji Paras. At ako naman si Gretchen Ho. Samahan niyo kami mag-throwback sa aksyon at drama na nagdaang taon ng Philippine sports. Benji, maraming significant at notable events ang nangyari sa mundo ng sports nitong 2015. At isa dyan ay ang pagbabalik ng NCAA sa ABS-CBN. Tinutukan yan mismo ng mga fans dito sa Sports in Action. Tama ka dyan, Gretchen. At nagkaroon ng exciting twist dahil ngayong taon na to, dominasyon ng mga underdog. Pinamalas ang bagong kwento ng pagkakaisa mula nang magbukas ang bagong pahina ng National Collegiate Athletic Association o NCAA ngayong taon sa big comeback ngayong season 91. Muling ipinagtibay ng ABS-CBN at ng NCAA ang partnership ng lagdaan ng ABS-CBN Sports and Action Executive and NCAA Board for a 10-year exclusive contract. Sa team na engineered for sports excellence in the new decade, ang Mapua Institute of Technology ang host school. Itinuturing ang NCAA na isa sa pinakamatandang collegiate league sa Pilipinas. I think yung pagbabalik ng NCAA sa ABS-CBN Sports was also a leap of faith. I think they wanted to bring back the old glory of the NCAA kasi ito yung pinakaunang collegiate sports league sa Pilipinas. Ito ang original talagang na inaabangan ng tao pagdating sa collegiate basketball, collegiate sports. So, why not come back to ABS-CBN, which is the network that the NCAA spends so much time? Flagship sports, ang season 91 ang basketball. Sa pag-aarangkada ng liga, kampanya ng San Beda Red Lions ang gumawa ng history sa NCAA men's basketball. Susubukan nilang itala ang 6-peat championship sa pangunguna ng kanilang veterano na sina Baser Amer at Art de la Cruz. Ito ay matapos na matagumpay na makamit ng Red Lions ang kanilang ikalimang championship last year. Sa pagsisimula ng season, tinitignan na magiging mahigpit na katunggali ng Red Lions ang University of Perpetual Health Altas. Solid ang lineup nito sa pangunguna ng kanilang key player at season 90 MVP na si Scottie Thompson. Nagpakita ng tikas ang Mapua Cardinals dahil sa kanilang rookie center na si Olwell Oraime at team captain na si Josan Nimes. Burns, fires, Budlos! Para kay Josan Nimes! Steal, pero ito na si Tay-Tay, magpapainit sa labas for 3, pop! Hindi naman nagpahuli ang Jose Rizal University Heavy Bombers matapos na mag-step up sa kanilang mga laro ang sophomore forward na si Tay Teodoro at point guard Paulo Pontejos. Mark Cruz will start at the first 17 games. All-Filipino lineup naman ng Colegio de San Juan de Letran Knights na pinangungunahan ng team captain na si Kevin Racal at ang tinaguriang The Ant-Man na si Mark Cruz. Sa pagtatapos ng elimination round, tabla sa team standing ang San Beda Red Lions at Letran Knights. Kaya naman kinakailangan na maglaban ng dalawang koponan para sa first seed spot. Yeah, more than enough time. There is that familiar high-low play. Nambata, could it be the first two?
Naging mainit man ang laban na iyon ng San Beda at Letran. Tinalo ng Red Lions sa score na 83-78 ang Knights. Kaya naman umangat ang San Beda sa number 1 spot. Habang number 2 spot naman ang Letran na kapwa mayroong twice to beat advantage sa pagpasok nila sa semifinal round. Josa Nimes still not starting. Pinasa up ahead. Naglaban naman para sa do or die game para sa last spot ang Final Four, ang Arellano Chiefs at Mapua Cardinals. Dito na kumamada ng husto ang rookie center ng Cardinal na Olwell Oraime, kaya naman nasungkit nila ang huling upuan sa Final Four. Hindi in-expect ng tao na Olwell Oraime would be this good. Olwell Oraime came in as a guy whose role was just to block shots and get rebounds. Kasi matangkad ditong si Oraime, he's 6'9". But then, later in the season, Mapua became Olwell Oraime's team. Siya yung naging number 1 scorer ng team, number 1 rebounder ng team, number 1 shot blocker ng team. He really changed the complexion of the Mapua Cardinals, and Mapua finished as the number 3 seed at the end of the elimination round. The biggest surprise talaga, sapagkat pag pinapanood natin itong mga Letranista sa basketball court, ang una natin mapapansin na ang liit ng mga Knights. Una punto, Sorella with a finish on the break. Mark Cruz, number 4, pagdating sa ni Sorella. Hindi na importante yung skills eh. Hindi na importante yung height, hindi na importante kung sino yung mas magaling. Pero kung sino lang yung pinakagustong manalo. Yun yung nanaig talaga ng series na yun. Naitawid ng 4 na kuponan ang mahigpit na laban sa elimination round. Unang salvo, Cardinals at Knights. Iniwasan si Cruz. Menina, tumuloy-tuloy. Mark Cruz, umatake, huling, aboy. What will Letran do here? Sa umpisa pa lang ng first quarter, naging mainit na ang laban. The up fake on or nakuha pa rin ni Oraime ang bola. Isa pa daw, sabi ni Olwell. Wala ka talaga mga go. Iyan ang turnover story natin. Mark Cruz! Si Mark Cruz ang rumatrat ng puntos para sa Knights. Pero mabilis na bumawi ang Cardinals na ginamit ang height advantage sa shaded lane ng rookie center na si Olwell Oraime para makapuntos at dumipensa. Cruz, binangga ni Nieles. Mark, wow! Pero sa huli, ang mga atake ng The Ant-Man na si Mark Cruz ang nagselyo sa panalo ng Letran Knights sa score na 91-90. San Juan de Letran will go back to the NCAA Finals. Even if 1 point lang yung panalo ng Letran nung game na yun, napakalaking bagay kasi sila yung lamang most of the time. They control the tempo. Ibig sabihin nun, mas na-prove nila sa Mapua na walang matchup problem. Diba? And for them, diba, yung import malaking bagay sa kanila. Sa laban naman ng Heavy Bombers at ang defending champion na Red Lions, Kicks it out to Basera Mer. Fires for 3. Pinagsamang mo nga naman. Nasa sa loob ni Amer dito kay Adiogun who drops it down. naging alas ng Red Lions ang inside game ng kanilang sentrong si Tola Odiogun. Patucci spin. Steps back. Hindi rin nagpahuli ang Heavy Bombers na tumikada ng 3-point lane na naging susi upang lumamang sa laro. Ola Adiogun. And that was for his father. Nag-iba na lamang ang takbo ng game sa fourth quarter. Run by San Beda. Tokpo stops, pops, and connects. Sa final buzzer, panalo ang Red Lions kontra Heavy Bombers 78-68. Talagang kakayanin ng San Beda ang JRU because of Adiogun in De La Cruz pa lang. Compared mo sa matchup ni sila Patucci, sila Abdul Wahab, mas experienced eh. So dun pa lang, medyo alam mo na kung anong pwedeng mangyari. 6-Feet History versus Underdogs. Ito ang exciting na kabanata ng final series sa pagitan ng San Beda Red Lions at Letran Knights. Sorella with a finish on the break.
Mark Cruz, number 4, pagdating sa... Sa Game 1, kapwa mainit ang dalawang koponan sa kanilang mga opensa. Inside plays ang naging laro ng San Beda Red Lions sa pangunguna ni Ola Odiogon. Mid-air and Ola Diogo puts it up and Anto. All day to shoot and the Ant-Man. Pero hindi nagpatalo ang mga Knights na agad gumanti ng puntos nila mula sa 3-point lane. Over for San Beda, produces another 3-point shot. Sa last 10 seconds ng laro, mahigpit na depensa ang pinakita ng Red Lions para maka-steal ng bola. Isang spin move sa baseline ang ginawa ni Ray Mambata ang muling nag-angat ng 4 points na kalamangan sa Letran sa final buzzer. Pinataod ng Letran ng San Beda sa score na 94-90. And the Letran Knights have shocked the San Beda Red Lions here in game number 1 of the... Pagdating kasi sa finals, ang labanan yan, ano na lang, puso na lang eh. Puso na lang tsaka yung mental. So, hindi na importante kung... Experience pa rin, pero hindi na importante kung gaano kakagaling. It just came down to who wanted it more. Ganda ng cut with Paseo Comer. Here's De La Cruz. That one the handler that he has been doing. Sa Game 2, maagang uminit sa opensa ang Red Lions. San Beda that was able to control the ball game. Kinuha agad nila ang kalamangan sa laro sa kanilang mga inside plays. Kontrolado ng Red Lions ang laban sa loob ng 3 quarters dahil na din sa kanilang matinding inside scoring. Pagtungtong ng huling quarter, patuloy ang magandang transition offense ng Red Lions na siyang naging susi upang maiuwi nila ang panalo sa Game 2. For Dan Saka, unang 3 puntos. Medyo nabagalan nila konti yung laro. Na-control nila si Kevin Racal. Hindi na masyadong mabilisan yung up and down, up and down. At the same time, mas nag-focus sila sa ilalim. Kasi yun yung advantage nila eh. So, bigyan mo si Art sa poste, bigyan mo si Ola sa poste. Mas kaya nilang makascore sa loob. Kaya medyo sila naman yung umangat ng Game 2. Sa do or die ng Game 3, ramdam na ang tensyon ng dalawang koponan. Ang magkabilang koponan gustong manalo, walang may gustong sumuko. There's just so much drama waiting. Everybody watching. Takes it out. Koga, baseline. Jay, and you say Koga. Manny Pacquiao, no game number 1. Arthur De La Cruz. K-Rax. Run and gun ang naging game plan ng Letran Knights. Yun ang gusto ng mga Red Lions. What move? Sunod-sunod ang kanilang mga naging pag-atake sa basket. Ngunit tinapatan ito ng post at inside play ng San Beda. Sa pagtatapos ng unang 2 quarter, patigasan ng depensa at mabilis na opensa ang naging labanan. Pagdating ng 4th quarter, patatagan ng puso ang labanan. Nangunguna si Mark Cruz na makailang ulit na makagawa ng 3 points at nagbigay ng assist upang makapuntos ang Knights. Habang si Paseo Amer ang nagdikit ng tiyempo ng laro para sa Red Lions. Sa last 2 minutes, isang 3 points ulit ang pinakawalan ni Mark Cruz na siya nagbigay ng 8 puntos na kalamangan para sa Knights sa score na 75-67. Pero napako ang puntos ng Knights at patuloy sa kanilang inside scoring ang Red Lions. Kaya nailapit nila ang score sa 75-73 hanggang sa isang steal pa. Sa last 13 seconds ang nakuha ni Paseo Amer para maitabla ang laban sa score na 75-all. Kaya naman nawi sa overtime ang laro. Sa extension period, hindi sumuko ang Knights. Sa inside putback mula kay Mark Cruz na nagbigay ng kalamangan sa Letran, 79-77. Pero dahil sa inside points mula kay Odiogon, ang muling nagtabla ng laban 79-all. Muling nakalamang sa puntos ang Red Lions matapos ang layups ni Amer, 82-79. Hindi sumuko ang Knights matapos na may pasok ni Racal ang 2 free throws nito
At makashoot si Tolano ng isang basket na nagbigay muli ng kalamangan ng Knights sa huling mga segundo ng overtime period sa score na 83-82. Coach Alvin Ayos will ask one more time. Sa ball possession ng Red Lions, hindi nila nagawang ma-shoot ang bola sa kabila ng ilang attempts. Dahilan para ma-foul nila si Solano sa rebound. San Pedro was not able to make a shot. Joe Soriano. Penalty situation, na-shoot ni Solano ang unang free throw, ngunit nagmintis ng ikalawa, pero isang double lane violation ang itinawag ng referee sa magkabilang koponan. Dahilan upang bumalik ang ball possession sa Knights. Cruz has the basketball. Sa inbound agad, na-foul ang Red Lions kay Mark Cruz Giving up a foul. The give this championship to Letran. na nag-split ang free throw. But he misses. Sa last possession ng Red Lions, hindi na sila nakatira matapos na tumunog ang final buzzer. Letran wins! Letran wins! Colegio de San Juan de Letran, ang bagong hari ng NCAA. Nakamit muli ang championship na huli nilang napanalunan noong taong 2005. It was epic. It was unpredictable. It was one for the books. Hindi mo masasabi talaga up until, actually nag-overtime yun di ba? So hindi mo masasabi up until the final buzzer kung sino talaga. So exhilarating, lahat talaga nag-enjoy. Binigyan tayo ng magandang show ng mga manlalaro na yon. So napakagaling. Number, first lead. Second lead naman ang bola. Three! Nasa kay publiko. And may publiko. Tumalbog. And nakiwa. Nobody talked about them beginning of the season, 78 of the UAAP. Nobody even considered them as the dark horse. So kahit sa number 5, wala sila. They're not even in the Final Four, yung pinag-uusapan namin. But everybody, I mean, USC proved us wrong. Seconds to shoot. Thompson for three. Yes! Oh, here's Bello charging in. Oh! Bello with a foul. Ang paghaharap ng UST at FEU nangyari na muli after 36 long years. The USC Growling Tigers, the FEU Tamaros. And here we go. Kaya naman sa finals, Game 1 pa lamang, ramdam na ng tensyon sa pagitan ng dalawang team. Finds Inigo, swings it to Escoto for the long two, and he gets it up and in. Steal the setup to Sheriff, the quick release. The hustle points, that's what this small ball lineup is going to get you. Bogoy from way out, gets it to go. That's Bravo right there. Sa first quarter, agad na lumatsada ng puntos ang Growling Tigers. Venero squeezes through and then fades away. Alan Dirk Nowitzki just in the nick of time. Wow. Show on Colombia. Free for a three. Bogoy gets it to go. Pero sinagot agad ito ng FEU sa pamamagitan ng mga puntos mula kay RR Pugoy. Escoto, easy pickings for him. From way out. Oh! Sa huling segundo ng first quarter, 4 seconds between clocks and Colombia. isang 3-point shot ang naidagdag sa scoreboard ni Mike Tolomia para lumamang ang Tamaraws 28-24. The backcourt for FEU. I like Sa second and third quarter, nagpatuloy ng mainit na perimeter shooting si Pugoy. and his strong side too. Talking about Walter Arong with an Na dinagdagan pa ng ilang transition play at fast break dahilan upang dominahin ng FEU ang kalamangan hanggang matapos ang third quarter. Look at this wonderful flush by Cruz. sets up Bogoy. Who sets up Wow, Bello? look at the extra passes there between the big three. Ferrer cuts it down. Good 3-point lead.
Sa pagpasok ng fourth and final quarter, sunod-sunod ang steal ang nakuha ng UST mula sa FEU. What was one? Look out. Dahilan upang maitabla nila ang score 57 all. Look at the USC crowd go bananas. Sa last 2 minutes ng laro, isang run and gun play ang nagbigay ng 7 puntos sa lamang sa Tamaraws. Dahilan upang maiuwi nila ang unang panalo sa Game 1 ng finals. Colombia, dire-diretso. Colombia. Because the 24% nangyari sa kanila last year. Sa Game 2, do or die situation para sa UST Growing Tigers. UST rather pressure galing sa half court. Ganda naman ang release pass ni Escoto to Denison. Simula ng laban, agad na nagpalitan ng puntos ang dalawang koponan. Prince Ruizu on the floor right now. Ed Dakiwag, sinubok patatasan ng kamay. Pero dahil sa magandang depensa ng Tamaraws, hindi makatakas kay Dakiwag. Pogoy for 3. Bang! ilang magkakasunod na fast break plays. Uminit din sa laro si Mac Bello na nagbigay ng 9 na puntos mula sa shaded lanes na sinamahan pa ng 3-point shot mula kay R.R. Pugoy. Pangatlong 3-point. Dakiwag. Kick out to Ferrer for 3. Bang! That's a big 3 para kay... Pero naiba ang kwento sa pagtungtong ng third quarter. Matapos na mapaulanan ng 6 na magkakasunod na 3 points si Kevin Ferrer na nagpalamang sa Tigers. Ferrer again. Points. Oh man! You gotta be kidding me! The bench is open on a Saturday! And second to shoot, jacks up another 3. Oh my goodness! Oh! Are you kidding me? Kevin Ferrer cannot miss from 3! Don't do anything crazy at paulit-ulit na sinasabi. Let's survive this game, PJ Marco. Salamat sa update. Sa fourth quarter, patuloy na dinomina ng UST ang laban sa tulong ng kanilang fans na walang sawang nag-cheer. Kaya naman sa final buzzer, panalo ang UST 62-56. And UST lives to fight another day. Samuraita o Espanya ang corona? Ito ang pagtatalunan ng Tamaraws at Tigers sa finals match-up ng Season 78. Sa opening tip-off pa lamang ay naging mainit na ang palitan ng puntos ng magkabilang panig. To Dakiwag. Dakiwag all alone. Kamsi napping on defense there. Bello on the move. Bello all the way for 2. Just did not want to stop. Lalong naging mainit ang laban sa third quarter. Lumamang ang UST kontra FEU. Tapsi for 3. Yes, sir! Wide open. Bello falling away. 2 points. He is rotating to him. And here's R.R. Pugoy. Pero bumawi ang Tamaraws matapos pangunahon ni Pugoy ang laro na umangat 51-46. And you see this great movement, great fake there. But Mas makapigil hininga ang fourth quarter game. Marvin Lee for 3. Yes, sir! One step back, 2 points. Easy Ed is just taking over this game. Macbello back in the game and back to work. Matinding depensa ang pinakita ng Tamaraws. Oh, look out, turnover. Colombia has it. Colombia to Pugoy, and Pugoy will score. Shot clock reads 12. Pugoy fires and scores. That's a 3. Hindi na nakapalag ang Tigers nang trabahuin ng mga big shot na sina R.R. Pugoy at Mike Tolomia ang last quarter. And Colombia hangs in the air and hits it off the glass. R.R. Pugoy, Macbello, and Tolomia wasn't included in the mythical 5 selection. So, but they became the number 1 team, tapos nag-slide down lang sila. That shows you kung gaano ka-balance, kung paano nila, how they really play. Their balanced attack, they rely on their teammates, talagang team effort. Has it, Ferrer for 3.
That's it. FEU Tamaraos. For the new UAAP champions, FEU Tamaraos. Matapos ang isang dekadang paghihintay, naibalik sa Moraita ang corona. Everybody was so excited to watch. They leveled up in terms of their skills. Gretchen, balita ako naging trending daw ang Season 78 cheer dance competition ng UAAP. Tama ka dyan, Benji. Talagang unforgettable ang naging paghaharap ng 8 UAAP teams sa Mall of Asia Arena. Naging intense ang labanan as in. Panoorin niyo ito. Unstoppable. Outstanding. At phenomenal. To show off our animal spirit, sabay tayo lumaban! Kontento na ba tayo sa back-to-back championship? Mapapatalo pa ba tayo ngayon? Susurugin namin kayo ng aming sungay! Let's go, Tamaraos! Let's go! Iba-iba ang kulay, Animal Assault! Blue! kanya-kanyang ingay, Let's go! Hey! at talaga namang all out ang mga supporters nito lamang UAAP Season 78 Cheer Dance Competition. Go, Step! Go, Step! Go, 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 go! Jam-packed ang Mall of Asia Arena na umabot sa 25,388 ang attendance. Tinubog ang arena para abangan kung madedepensahan ng National University Pep Squad ang kanilang back-to-back championship. 2013 nang unang naghari ang NU sa kanilang almost perfect at buwis buhay routine. First time in history, National University! Kayo pa rin ang nanalo! Ngayong taon, level up ang kompetisyon. Todo handa ang bawat kupunan. Nakilala rin natin ang ilang inspiring squad members ng bawat team. Si Keith Landicho, ang achiever ng UP Pep Squad. Ang survivor ng Animo Squad na si Tin Go. Ang breadwinner at good son na si Alfie Cueva ng Saringawi Dance Troupe. Ang dreamer ng Adamson Pep Squad na si Jamer Saberon. Si Micah Maala, ang Blue Bubble Battalion mentor. Ang Braveheart ng NU Pep Squad na si Minardo Dayaday. Ang determined cheerleader ng UE Pep Squad na si Jeremy Diaz. At ang leader ng FEU Pep Squad, Princess Retusto. Ano man ang kanilang pinanggalingan at team position, itinuturing na importante ang bawat kalahok ng isang cheer dance group. Teamwork, persistence, at staying power ang sinasabing karakter upang makabuo ng maayos na cheer dance routine. Unang sumabak ang UP Pep Squad. Napawaw ang lahat sa routine nila na may theme na utak at puso.
highlight ng kanilang performance ang human heart shape na talaga namang nagpahanga sa lahat. Napa-headbang naman ang Mo Arena sa hard rock team performance ng DLSU Animal Squad. Blue Battle Battalion! Sumunod na sumabak sa dance floor ang Ateneo Blue Battle Battalion sa kanilang spy team routine. Ang defending champions na NU Pep Squad hindi naman nagpatalo sa kanilang prehistoric theme performance. Bilib rin ang audience sa carnival theme routine ng UE Pep Squad. Ang Adamson Pep Squad di nagpakabog sa kanilang celebrity-inspired performance. Ang FEU cheering squad all in ang energy sa circus theme routine. Viva Africa naman ang battle cry ng UST Salingawi Dance Troupe. Matapos ang performances ng bawat school, Ladies and gentlemen, the 2015 inanunsyo na ang mga panalo. competition second runner-up. UP Pep Squad! Second runner-up ang UP Pep Squad. The UP Pep Squad. First runner-up. University of Santo Tomas! First runner-up ang UST Salingawi First runner-up, na muling pumasok sa top 3. UST Salingawi Isang return to form place para sa grupo. And still no other than NU! National Ang hinilang naman na champions, ang NU Pep Squad champion. na nakasungkit ng 3-peat victory. The Bulldogs and the three-peat. Kahit na natiling unbeatable ang reigning NU Pep champions, kinwestiyon naman ng mga netizens ang kanilang panalo. Nakakalungkot na may nagsasabi, di ba, na may controversy when in fact wala naman. Kasi with the NCC, yun na nga, the UAAP has entrusted us na parang to organize na yung competition na to, na to make sure na fair siya, to make sure na transparent, meaning, di ba, lahat ng rules, lahat ng score sheets after, nakikita ng mga team, no? Nabalot man ng issue ang kompetisyon, naging sport pa rin ang lahat. Kahit hindi na nakamit ang championship. At para naman sa winning team, isa ito sa unforgettable performance na nagawa nila. Habang na patuloy nilang kakapitan hanggang sa susunod pang mga kompetisyon. Valdez closes the point. 16-10. Well, when it comes to Ateneo, alam naman natin that they really prepared for it, and that's for men's and women's. No? Gala gets the first point for the... But
They open up to Eliza. And Eliza gets the point. Not as a liability like Sa bawat slide, dig at spike. Kaakibat ang hamon ng kabiguan o tamis ng tagumpay. Easy pickings for Gala. Smart to deliver the point. Block. Romero, Omigare. Pero sinangyari ngayong taon sa UAAP Volleyball, higit pa sa panalo ang ipinagbubunyi. It's a weapon wherever she is. Dahil sa pag-ukit sa kasaysayan ng sunod-sunod na championships. Sa dalawang magkasunod na taon, unstoppable ang Ateneo Lady Eagles. Sunod-sunod ang pagiging kampyon ng Katipunan-based team matapos lansagin ang season's rival na Lady Spikers. At yan ang patuloy nilang pinatutunayan sa kanilang impressive games this season. Well, when it comes to Ateneo, alam naman natin that they really prepared for it, and that's for men's and women's, no? Sa women's, syempre tayo bundit pa rin. Ibang klase lang talaga siya mag-train because the training girls to be very disciplined. From a sports standpoint, next time, si Denden Valdez goes down the line. 7, 8. Valdez in the middle, from the back row, still able to put it away. she was swiping the ball. Match point, by the way, and that will do it. Matapos masweep ang panalo sa elimination rounds, diretso na ang Lady Eagles sa finals na may thrice-to-beat advantage. Kung saan nakatapat nilang muli ang De La Salle Lady Spikers for the 4th straight year. Set it up from the back row. That was the rally that got them really going. Sa Game 1, agad nagpasiklaban ang dalawang koponan. This one is In the elimination round, that was the game. Valdez closes the point. 16-10. Serve. Look at that Eliza Valdez serve. Will be weak. And again, Valdez from the back row. 3 straight sets ang naipanalo ng Ateneo. When I say that, Sa Game 2, Lazaro was there. Dorado. Tendency of the Mall of Asia Arena. umulan ng tira at spikes mula sa parehong kampo. Big help. Corrente. Nahuli na konting block. A fighter other than, Pero dahil sa lakas ng Lady Eagles na sina Valdez at Ahumiro, nagawa nilang ipanalo ang Ateneo. Cruz, that they can rally behind here. Oh, Dorado again! The best setter on a 1-2 play. Gives them their second championship in their history, back-to-back. Ang Ateneo Lady Eagles nanatiling unbeatable back-to-back champions. Medyo anticlimactic kasi nga, nagka-injuries So parang siguro sa marami, hindi naging pantay yung laban. Dahil syempre ang Ateneo buong buo, ang lakas na nga. Tapos 'di ba yung Lasal naman on the other hand, parang nakulangan pa ng players na wala pa. And imagine si Ara Galang was their #1 scorer. Espejo finds space here. He goes up for the kill, spots the opening in the block. Camera at the net. Hindi lang sa women's division nagpunyagi ang Katipunan-based team. Espejo. Nakuha rin ng Ateneo Men's Division ang kanilang unang kampyonato kontra sa defending champion na NU Bulldogs. And it is complete. Ateneo makes history, winning their first ever men's volleyball championship. Binigo ng Ateneo Men's Volleyball Team ang nooy nag-aasam ng 3-peat na NU Bulldogs. Season MVP si Mark Espejo. Men's team naman, siguro I think nagro-rub off din sa kanila yung tinuturo ni Coach Tai, kay Coach Oliver. And kasi nakita ko talaga yung pagkadisiplina ng team. That's why siguro deserving sila to be champions. Because iba pati yung mindset nila different. It's like talagang going for a goal.
Ilan lamang ito sa mga highlights ng sports ngayong 2015. Bukas o next year, ihahatid namin sa inyo ang mga inaabangan at tinutukan nyo ngayong 2015. And as we welcome 2016, ihahatid naman po namin ang mga kwento ng pagbangon at pag-asa at ang pagsaludo sa ating mga unsung sports heroes. Mga storyang dapat nyong abangan. Sa ngalan po ng ABS-CBN Sports and Action, Thank you for the love, mga kapamilya!